Ang sikreto, parang bangungot yan eh. Di ka patatahimikin sa bawat sandali. At kahit anong tago mo, uusigin ka ng konsensya mo. At darating ang panahon na itatakda ng tadhana ang paglabas ng katotohanan kahit itago mo sa walang hanggan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang gabing napakasakit. Isang gabing tila ba nilaro ng tadhana ang puso kong ang tanging nais ay makamit ang kaligayahang panghabang buhay. Subalit sugat ang naging kapalit. Nang araw na yun, gusto ko na lang tumalon sa lawa. Gusto kong lamunin na lang ako ng tubig para mawala na lang din yung kirot sa puso ko. Subalit ng sandaling masaksihan ko ang sumpaan ng dalawang taong malapit lang sa tabi ko. Tila ba nagbago ang pananaw ko? Tila ba may pag-asa pa na mahanap ko ang taong tunay na magmamahal sa akin ng totoo? Isang taong magbibigay ng singsing, kalaki pa mga pangakong hanggang sa habang buhay ay magmamahal ng tapat. Nakakatuwa lang talaga ang dalawang lalaking yun. Sila yung nagbigay ng pag-asa sa akin. Kaya ito, bago pa ako malit sa trabaho ko bilang nurse, naglakad na ako patungo sa ospital na pinapasukan ko. Gabi na rin kasi, ayoko malit at gusto kong ituon na lang ang atensyon ko sa trabaho para makalimutan ko ang kirot na dulot ng nakalipas ko. Ang ganda ko naman, mayaman, mabait. Pero pinagpalit pa din ako. Pero okay lang yun. Alam ko namang may papalit na mas hahalagaan ng puso ko. Subalit habang naglalakad ako, isang malakas na parang may sumabog ang narinig ko. Paglingon ko sa milikuran ko, may nagbanggaan na dalawang sasakyan kaya nilapitan ko kaagad. Mabilis akong lumapit upang makatulong kung may sugatan man. Subalit sa paglapit ko, nakita ko kaagad ang dalawang lalaki na kanina lang ay nagsumpaan ng kanilang wagas na pag-iibigan. Umagos na lang ang mga luha ko dahil sa sitwasyong nakita ko. Bakit ganun? Kanina lang masaya sila pero ngayon, bakit tila ba mapaglaro ang kapalaran para sa kanila? Agad akong tumawag para makahingi ng tulong. At bilang isang nurse, alam kong obligasyon ko ang magligtas ng buhay ng tao. Pareho silang duguan, sugatan at walang malay. At ang tanging magagawa ko ay ang gawin na makakaya ko upang mailigtas sila. Agad na may dumating na ambulansya. Kinuha namin kaagad ang nasa kanang bahagi ng sasakyan at mabilis siyang naitakbo sa ospital. At ang nagmamaneho naman ng sasakyan, buti na lang at mabilis din namin na nakuha. Isinakay siya sa ambulansya at sumama ako kasi kritikal ang lagay niya. Mabilis siyang sinugod sa pinakamalapit na ospital. Subalit sa paglipas ng mga sandali, tila ba di siya kakayanin na gamutin dito. Kaya naman,
Sa mabilis na paglipas ng mga oras, agad siyang dinala sa malaking ospital. At ang kasama niya sa sasakyan, hindi ko alam kung saan dinala. Gusto ko sanang magtanong, subalit walang makapagsabi kung nasaan ang kasama niya sa sasakyan. Buti na lang talaga at bumuti ang pakiramdam nitong kasama ko. Subalit yung kasama niya, nasaan na? Sa patuloy na paglipas ng mga araw, bumuti na yung pakiramdam ng lalaking kasama ko. Kinuha kong private nurse ng mga magulang niya tapos nung magising siya, wala na siyang maalala kahit ano. Napakasaklap ng buhay. Bakit nangyayari ang mga ganitong bagay? Subalit di ako tumigil sa paghahanap sa kasama niya sa sasakyan. Lumipas ang mga araw at buwan. Subalit hindi ko siya matagpuan. Nasaan na ba ang taong yun? Bakit walang bakas kung nasaan siya? Saan ako maghahanap ng sagot sa tanong kung tila ba nabura sa isipan ang mga tamang kasagutan? Sa paglipas ng mga buwan at taon, nawala na ako ng pag-asa. Marahil nasawi na sa aksidente ang taong yun kaya di na nakabalik. Bakit ganun? Napakasaklap ng kapalaran. At siguro, oras na rin para buksan ko ang puso ko para maging masaya upang muling bumuo ng panibagong masasayang alaala. Naging masaya kami ni Allen kahit wala siyang maalala. Mas minabuti kong itago sa kanyang lahat dahil baka di niya kayanin na nangyari sa nakalipas. Baka bigla siya ma-stress. Masama kasi yun para kay Allen. Baka kasi may pumutok na ugat sa ulo niya sa labis na pag-iisip. Para sa paggaling niya, kaya kailangan kong itago ang lahat. At ito, sa paglipas ng mga panahon, ang tagal manligaw ni Allen kaya ako na yung nanligaw. Uso na kasi yun at aba, sinagot naman ako ni Allen. Tapos eto, masaya kami. Isang tadhanang pinagtagpo sa tamang panahon. Subalit ang singsing na suot niya ang nagpapaalala sa akin ng sumpaan sa nakalipas na binuran ng mapaglarong tadhana. Hindi niya kayang tanggalin sa daliri niya ang singsing. Nalulungkot daw siya sa tuwing gagawin niya to. Kaya para sa akin, okay lang na isuot niya yun. Ang huling alaala ng isang taong minsang naging bahagi ng buhay niya. Sa paglipas pa ng mga panahon, naging masaya kami. Ako na nga yung lumuhod para pakasalan si Allen. Buti na lang at nag-yes. Tinabahan ako eh. Kaya eto, malapit na kaming ikasal. Tila ba, pangarap ko lang noon na maging masaya. Pero ngayon, nagkaroon na ng katuparan. Ikakasal na ako sa isang taong mahal ko. At kung ano man ang nawala sa nakalipas niya, papalitan ko ng mga bagong masasayang alaala. Pasasayahin ko siya at mamahalin ko siya ng buong puso. At ibibigay ko ang lahat. Kasi ganun ako magmahal. Subalit ang akala kong isang perpektong relasyon, tila ba natuldukan sa di inaasahang pagkakataon. Isang umaga habang nasa bahay ako nila Allen, bumungad sa harapan ko ang isang tao mula sa nakalipas. Isang taong nawala sa loob ng 5 taon.
Isang taong pinaghiwalay ng pagkakataon. Subalit tila ba muling pinagtatagpo ng tadhana upang ipagpatuloy ang nakaraang hinadlangan ng madilim na sandali. Natahimik ako, nabigla, nagulat at nawalan ng lakas dahil alam kong sa anumang oras ay magbabago bigla ang sitwasyon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi naman ako nagkulang sa nakaraan. Hinanap ko siya. Subalit di ko siya natagpuan. Pero bakit ngayon pa? Bakit kung kailan masaya na ako? Saka naman may babalik mula sa nakaraan na tila ba nagbibigay sugat ngayon sa puso ko. Paano na ako? Paano na ang mga pangarap ko?